Sa gitna naman ng isyu ng agawan ng teritoryo, dumating sa bansa ang ilang warship ng Japan. Tingin naman ng ilang eksperto, oras na para umaksyon ang pamahalaan habang hinihintay ang resulta ng isinampa nitong kaso kontra China. Umaksyon si Jeff Caparas. Dalawang warship ng Japan Maritime Self-Defense Force ang dumaong sa bansa kaninang umaga. Bahagi ito ng 3 araw na goodwill visit na inaasahang magpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon at maritime cooperation. Ang Pilipinas at Japan ay parehong may territorial dispute sa China. Nataon din ang pagbisitang ito sa gitna ng umiinit na issue ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kamakailan lang, namataan ang ilang Chinese Coast Guard vessels sa Jackson Atoll o Quirino Atoll. Kinumpirma ito ng China at sinabing nagpadala sila ng barko sa lugar para ito ang isang nabalahaw na barko. Habang isinasagawa raw ang salvage operation, pinalayo raw muna nila ang mga mangingisda sa lugar para sa kanilang kaligtasan. Kinumpirma naman ng DFA na umalis na ang mga barko ng China. Ang ilang defense analyst, di kinagatang paliwanag ng China. Itong ginawa nila nito, acts of assertion of sovereignty to. Okay lang sana kung nire-retrieve nila yung vessel, no? But ang some disturbing thing here is that they were driving away Filipino fishermen according to eyewitnesses, di ba? They were driving, they were denying the area to Filipino fishermen. So, ano ba yun? Ano ba talagang ginagawa nila doon? Tingin ni Custodio, tinetesting ng mga Chino ang Pilipinas. Gusto man din makita ng INCHIC kung how would that have changed Filipino policies, no, or and directions towards yung West Philippine Sea area. Kung magkakaroon ba tayo ng mas malakas na response ngayon? O nakikita nila na ang response pa rin natin, ganun pa rin. Para sa iba, di lang sa resulta ng arbitration dapat umasa ang ating gobyerno. Habang tumatakbo yan, ang daming nangyayari on the ground, no, at sea, na kailangan mo rin talagang gawan ng response. No? So for example, nakita natin na tinatayo na itong mga artificial islands na ito. Bakit hindi man lang natin i-repair yung runway sa Pag-asa Island? Yung presence natin also dun sa area, i-increase natin. No? Kailangan yung surveillance natin, ipagpatuloy natin. Kailangan 24 hours, 7 days a week. Alam natin kung ano nangyayari dyan. Para hindi naman ito matungo sa na kahit manalo tayo sa arbitration, nakuha na pala lahat ng importante sa atin. Ayon naman sa Malacanang, patuloy na isinusulong ng pamahalaan ng diplomasya at legal na paraan para maresolba ang maritime dispute. Umaaksyon, Jeff Caparas, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.